Good day, young bloods. Welcome sa unang podcast ko. Kung gusto mong makarinig ng mga may kapararakang usapan, story at real-life experience sa mga batang negosyante, stay tuned and enjoy listening, young bloods. Kahit busy kayo sa mga ginagawa nyong importanteng bagay, habang pinapakinggan nyo yung podcast na to, kasama nyo pa rin ako. God bless everyone. Let's go! Okay, so yun, i-share ko lang guys kung paano kami nag-start, paano nagsimula yung Mercansya Barata, saan ako namin yung pangalan nun. Okay, sabihin namin kung saan para at least may idea lang din kayo. So yun lang, ano lang namin yun eh. Naging random thoughts lang. Tapos after nun, biglang, ayun na, biglaan na lang yun eh. So yun na guys, start tayo dun sa Mercansya Barata. Nag-start lahat yun nung ano kami ng networking. Nung nag-start kami na-burnout kami ng networking, dun na nag-stop lahat, na nag-decide kami na ako, kasi ako dati guys, dropout ako. So, hindi ako makakanap na magandang trabaho. Matik yun eh. Kasi nga, dropout ako eh. Diba? Usually, ang kinukuha is yung mga, magagaling, ganon. So, yung mga benta ng wala, ayun, grabe, nanonood ng vlog si Sir doon, no? Bossing, sali ka dun sa sa group kong ginawa, Young Blood Entrepreneur. Solid yung binubuo ko dun. Hindi ko naman nilalahat na makuha lahat eh, pero gusto ko mga quality yung mga members na mabuo ko dun. Kahit pa paano makapag-start tayo ng business kahit walang puhunan. Yan, tuturuan ko kayo hanggat sa alam ko, sa experience ko na nagbi-business, possible ko ituro sa inyo yan. Jobber Renz Espiritu, inunahan ka na kayo, castmate. Andito kayo ngayon sa live ko. Shoutout sa inyo with my wifey. One of my wives. De, joke lang. Nag-isa lang yan. Stick to one muna tayo. Tiyatampo na oh. Shoutout sa 10 million viewers natin. So yun nga guys, nag-stop na tayo sa ayun si utol ko. Guys, happy birthday kayo sa kanya. Say happy birthday. Comment nyo dyan, happy birthday kayo. 6 minutes. Yeah, 6 minutes. Okay yun, ayoko ng ganong mga topic, tol. Ayan, solid yan. Yan yung nagturo sa akin magbenta ng wala. Literal na wala, literal na wala. olxsulit.com kung alam niyo yun. Tol, naalala ko yun, gagi. Posporo benta. Benta nila so. Tol, kwento ko nga dito. Liga dito, tol. Teka lang. Ha? Nay. Ang alis yan. Sige. Ayan. Okay. Muna. Ayun yung utol kong yun, guys. Isa sa nagturo sa akin ng wala yun. Kasi dati ewan kung gusto niyang ma-share, pero nagbebenta kasi dati yun, sapatos. Pero ang malupit dun, pag dumating, walang laman. Legit yun Yun yung pinambabaan ko dati pag nakabenta siya nun, mga 3,000, binibigyan ko 500. Ganun ka pulupit. Literal na nagbenta ng wala. Yun yung utol ko, si Joshua. Mark Joshua Ibarra. Birthday niya ngayon, guys. May pa-cake dito. Yan, dito kami ngayon sa Aritaw. PS kami ngayon. Anong nilalaro mo, pamangkin? Red Dead Redemption. Pakita mo yung graphics. Solid. Ayan, shoutout kay Ma'am Ella Lodi. Yan, ito, solid din to. Kasama ko din sa networking yan, guys. And, okay. Ngayon, ang green ngayon ni ni Ma'am Ella, yan yung, painter namin ng shoes. Kung gusto nyo ng malulupit na design ng shoes, example, Air Force One white. Ako guys, sinasabi ko sa'yo, yan yung kontakin mo. Yung paint niyan, pag ginawa niya yun, lumalabas eh. No? Sa sobrang totoo, nagiging literal. Ayan na. Ito na yung pamangkin ko. Gusto magpapansin yan, guys. Ayan, ayaw niya daw, mamaya. Shoutout yan sa 11, 12 viewers natin. Okay. So, balik tayo sa topic. Yun nga, guys. Hindi ako pinali sa networking before, pero ang daming tinuro sa akin yun. Hindi naman siya negative sa akin eh. Okay, so kalagitnaan ng 2019, burnout kami, 2020. Nag-decide ako na mag-aral kami ng EPS. Yung EPS is EPS is parang ulit yung sa Korea, guys, yung gusto mong punta ng Korea. Yung parents ko kasi nasa ibang bansa.
na Korea sila. So no choice ako, wala akong option. Sabi ko nga, hindi naman ako graduate ng college, so wala din akong pupuntang magandang work dito. So why not na lang ako, mag-abroad na lang ako. So yun na yung parang pinaka-option ko dati. So yun nga, 2020, ang ginawa kong game doon is eto January, January 7. I think January 7 guys, nag-enroll kami. January 7, nag-enroll kami. Eto malupit. 3 weeks lang guys, 3 weeks lang, tapos biglang exam na agad. Imagine that, hindi ako mahilig sa Korean drama, hindi ako mahilig mag-Korean ganyan. 3 weeks, exam na agad. Sabi ko, paano yun? Papasaba ako nun. Pero good thing naman, pabilisin natin ng konti. Nag-exam kami, I think February 15 ata nun, 14 ganon. So good thing nun, nung nag-exam kami, 3 weeks lang yun guys 3 weeks preparation, Korean. Para ka nag-aral ng ng ABC ulit and so on, ganon. Lahat Korean, salita, words, mga lettering, puro Korean. Good news guys, pumasa ako. So kung may mga gusto dito mag-Korea guys, EPS Korea, apply kayo sa government to government yan sa POEA. Good san, kung trip nyo naman talaga, mag-legal kayo. Kasi matagal yun 3 years ang contract doon. Sahod doon I think minimum 80k sa mga trip. Ayan. Bossing Dones Guerra, yan boss may ginagawa kong group, hindi siya GC. Group. Sali kayo doon kung trip nyo. Sali kayo doon. May ginagawa kong group na yon. At the same time, yun, nagko-collect ako ng mga kabataan na kahit papaano bata lang din. Tapos yun nga, minsan sabi gaya ng last ko na vlog is may mga naliligaw din, may mga hindi alam yung ginagawa, minsan may mga makukulit na kung ano yung ginagawa, tapos parang feel nila wala silang mapupuntahan, mga ganong type, 'di ba? Ako kasi ganun ako dati, pero yun nga, good thing naman, thankful ako kay Lord kasi kahit papaano tinaman niya ulit yung dinaanan ko. Ayan, nood lang kayo shoutout sa 10 million viewers natin. Don't worry guys, tapusin nyo tong vlog na to or itong live ko na to. Hindi to toxic, hindi to negativity. Gems to, magdadrop ako ng alam ko lang. 'Di ba? Hindi naman ako magaling sa pero kahit papaano may share ako sa inyong kahit papaano positivity at the same time knowledge. Okay. Nakita mo ko sa bakit di kayo nagkikita Ella, si Apps Ella. Okay, so yun na ulit next natin doon. Inom lang ako ng wine Ayan. Ito, raw lang to. Lahat ng nasa isip ko, sasabihin ko sa inyo. Ito malupit. Pumasa kami nung February 15. Okay na. So, ganado ako nun, guys. Kasi ang malupit, pasado ko. Sabi ko, easy Ang dali-dali lang pala nung Korean na ganyan February 15. So, waiting na kami nun. Ng paper-based test kami. So, nung pumasa ako dun, possibly, skills test namin, guys, March na. So, March 9, dalawa kasi yun. Kung gusto mo mag-Korea, tawag dito, paper-based test ka. Tapos, ang pangalawang gagawin mo doon, kailangan mo mag-skills test. Yung skills test interview na yun, the same time, skills. Yun nga, skills, pabilisan, paano maggumalaw ng mabilis, mga ganun yung mga kailangan mo ipasa. Ito matindi. Nung March na, ready na, tinraining na namin lahat, yung interview. Ang galing ko na nun Diba? Yung so yung, yung labi ko dati? 이름은 점열입니다. Mga ganun ako dati. Hindi naman fluent, pero yung word ko dati, talagang fluent na din, kahit papaano. Ang matindi doon, nung bandang March 2020, I think mga March 3, something na ganyan, biglang boom, pandemic. Pandemic lahat guys, pandemic. Stop na lahat. Wala nang transaction, wala nang wala na lahat, promise. Uy, Boss Jed Lawrence, idol kita bossing, may tinuro ka sa akin, hindi ko makakalimutan. Ngayon, ginagawa ko pa siya, nagagamit ko siya. Diba? Alam kong solid yun Thank you doon si Boss Jed Lawrence, ayan. Idol ko to, solid to yung mga tinda nito. Mga Birken, nag-start lang din siya sa mga Birken na legit, ganyan. Uy, salamat Boss Jed Lawrence. Alam mo Boss Jed, yan. Yung tinuro mo sa akin hanggang ngayon na-apply ko. Ang laking tulong nun.
Good news at lumulusot pa naman kahit pa paano. Good news, lumulusot pa naman. Pero pag naging successful ako, syempre babawi tayo kay Bossing Jed Lawrence. Malupit yung tinuro sa atin ni Sir Jed eh. Ano yan, klase ko ay hindi, schoolmate ko sa Kings. Schoolmate ko yan sa Kingsway Christian Academy. Yan yung mga pinakamababait na mga student nun. Ewan ko kung makita mo ng may ibang tropa dyan. Diba boss, Jed? Yan, so balik tayo dun sa pandemic na. Wala na, fuck up na. Siyempre, imagine mo, ang inaasahan ko na lang dati is makapunta na ng Korea, tapos bigla pang nag-lockdown. Okay lang, nag-lockdown. Eto si Bossing Sewell Amlak. Boss, ilang years ka sa Korea? Bossing, huwag mo nang tanongin kasi hindi umabot ng years. Ang contract ko doon, 3 years. Pero ikikwenta ko, stay ka lang dyan. Tambay ka lang dyan, okay lang ba? Okay lang, boss. Babalik ako doon, boss, kaso siguro magtutur na lang. Ganun na lang yung gagawin natin. May bilisan ko ng konti yung yung story ko. And then, yun na nga. Saan na tayo? Pandemic na. Shoutout sa 6-7 million viewers ha. Stay lang kayo dyan. May matututunan kayo dito, promise. Okay, hindi to live, live na eme lang ha. May value to ito isasabihin ko sa inyo. Tapos, yung pandemic na yan, dumating yung time na nung nag-pandemic na yun, eto, nag-invest kami nitong dalawang to. Ang pera niya dati, I think 3K lang. Tapos ako 1.5. Yun lang yung pera namin dati. Tapos, in-all-in namin yung pera namin. Alam nyo kung saan? Lip tint. Meron ka pa ba ng lip tint? Pero may picture. May picture kami nun. Pangalan nung M-tint. Hanapin mo nga. M-tint. Kumukuha kami ng ang tawag dito? Galon-galon. Ayun, oo. Ayun, oo. Galon-galon na lip tint. Yun yung binibuild, kinukuha ko. Tapos, binabrandingan kami. Ewan ko kung dito si, ayun, curious yung pamangkin ko. Curious siya. Ayan, laro ka lang muna ng Red Dead Redemption. Ayun, gwapo ng graphics, guys, oh. Larong-laro na rin ako pero may kailangan akong tatusin, eh. Kailangan ko kayong may istoryan, eh. So, yung lip tint na yun, guys, ininvestan namin yun. Parang galon-galon yung nakuha ko. Tapos, after nun, nakuha namin yung lip tint. Tapos, nung nag-lip tint kami, biglang nag-pandemic din. O, di ba? In-invest na namin yung pera namin na 3K, tapos 1.5. Tapos biglang, as in lahat. Ayun yung malapit, nag-pandemic. Di ba? So, imagine mo, nung pandemic, lahat nakamas. Diba? Nakamas lahat, tas magbebenta ka ng lip tint. Pero alam mo malapit na part, hindi kami pumayag na hindi pwede. Kasi may mindset kaming ganun na pag gusto mo, possible yan, gawan mo ng paraan. Hindi pwedeng hindi pwede. Alam ng mga sinasabihan ko lagi niyan, basta may solusyon, gawan natin ang solusyon. Okay, so yun, good news naman yun, nakakabenta rin kami ng paunti-unti nung Hindi kami nagbagsak presyo dun nag-SRP kami kung ito yung namin, talagang kami ng siguro mga 30% ng profit, ganyan. Okay na kami dun, goods na kami dun. Pero yung binagsak, hindi kami ganun. Kasi tinaano namin yung value. Okay, so next natin, nung time na rin pala yung nag-aalaga ko ng isda, ito yung interesting part. Kaya yung mga nagko-comment dyan, lahat yan, parte ng buhay ko din yan. Okay, ito naman lupit. Alam nyo yung gapi. Yung gapi guys, yung isda yun na nakikita nyo yun sa mga aquarium, inaalagaan yung maliliit na makukulay-kulay. Usually, tinatawag nilang million fish yun, lalo pag maliliit eh. Yun, yung pinapakain sa mga, mga big fish, mga monster fish, arwana, ganyan. Yun. So yun, natripan ko yun kasi ang cute nga, mag-aalaga ka lang. Tapos, ito yung matindi. Nung bumili ako ng isdang ganun, ang gusto ko lang dati guys, talagang parang hobby ko lang siya talaga. Hobby ko lang. Tapos, eto matindi, nabibreed ko kasi siya eh. Ang gagawin mo lang dun guys, pagsamahin mo yung babae tapos lalaki, dadami na yun. Hindi mo na mapipigilan yung dami nun. Ganun kalupit yung gapi. Kasi ang gapi guys, live bearer. Ang live bearer sa isda, pag nanganak, isda agad. Ang egg bearer, kailangan mo ma-position yung egg niya, the same time i-hatch yun. Diba ang hassle? Eh yun, pag nabuntis na yung isda, ilalabas na, isda agad. Yun yung live bearer, kaya nagustuhan ko siya.
Ito malupit, dumami ng dumami. Meron akong, ano ba yun, ano? Para siyang ano Durabox. May nilagyan ako Durabox, punong-puno yun. Durabox o rep? Hindi, Durabox pa yun yung black. Parang ganun. Basta yung container na black. Ganun. Hindi ko alam ang tawag doon, nakalimutan ko na. Nilagay ko lang, ang dami, as in dumami. Ito malitit na part, guys. Nung dumami yun, binenta ko lang din yun sa pet shop. Binili din nila. Ang bili ko dati, 50 isa eh. So, pag 3 binili mo, 150. Kuha ka ng isang lalaki, 2 babae, dadami na yon. Antay ka lang ng 3 months. Kahit nga 1 month lang, ang bilis na dumami nun eh. Yun yung malupit na part. Tapos, excuse me. Ano yung next doon? Nung binenta ko yun, imagine mo, yung dami nun, hindi mo mapigilan talaga. Siguro umaabot mga 100 to 200 pieces. Binenta ko ng 15 to 10 pesos isa. Imagine that. Compute mo nga, 15 pesos times na ng 200, sabihin mo. Or sabihin natin 10 times 200. Nasa 3K. 'Di ba? Ang puhunan mo lang dun yung pagkain niya. Shoutout sa 12 million viewers natin, guys. Ayan. Share lang ako ng konting Hindi ko nakikita eh. Sayang, di ko mabanggit yung mga pangalan nyo. Pero pag gusto nyo magpa-shoutout, shoutout natin kayo. Okay. Shoutout sa inyo. Ayan. Sa mga kakikilala sa akin. 'Di ba? Alam ko yung story. Lahat ng nakilala ko may story yan. Matik. 'Di ba? Case in point. Ayan. So, yun na. Tapos nung nabenta ko pala yun sa sa pet shop, bumili ako ng mga parang sa aso, pure breed. Ang pure breed ng isda dati na gapi is 1,003. Ganon kalupit, mas mahal pa sa bangus. Ganon lang sila kaliliit 1,003 yun, guys. Pure breed. Ang pinaka namin dati, DEM, Dumbo Ear Mosaic. Dumbo Ear kasi yung gilid-gilid niya malaki, tapos mosaic kasi mosaic yung likod nun. Ganon siya. So, malupit na part na yon. Ang una ko nakita ata, bandang Bayumbong lang din. May nakilala akong doon, keeper doon. Parang nabili ko lang ata ng 500, tatlo yung sa kanya eh. So, nung nakita ko yun, talagang binili ko lahat. Talagang dami kong binili. Shoutout si Fredelyn C. Martin. Ayan, solid to. Kasama din natin sa networking natin yan. Okay? Isa sa mga malulupit din na mga pinagdaanan na apply niya, no? Okay, shoutout sa iyo, Apps. Apps. Yes, sir. Ayan, mga ko. Yan, Baguio ka, di ba? Ma'am Fredelyn. Tama ba? Baguio kayo, no? Or Pero yan, kasama ko din dati yan sa mga sa networking, kami tawag dito, nag-activity kami, nagbababaran kami. Yan, yung mga kasama kong mga leaders. Yan, malalaki din yung grupo niyan dati. Okay, so yun na, balik ulit tayo doon. Ano yung sinasabi ko na ulit? Yun nga, yung dumating yung time, guys, na nag-invest na talaga ako. Hanggang may nakilala ako sa Rizal. Ewan kung sang Rizal ko nakilala yun. Basta something Rizal, ganyan. Nakakabili ako ng mga pure breed na isda sa kanila, 1,003 literal. Ang transaction namin doon, pinapadala nila ng LBC. Ayaw ng JNT dati kasi, syempre live nga yun. Yung LBC possible pa naman. Sa JNT pwede pero kailangan mong kilala ka sa loob para makapapadala ka nun. Sa LBC, ayun, nakakapadala naman. Kaso mahal shipping. Parang nasa 1,000 ata yung isang... Yun kasi, guys, pinapadala... Pag isi-ship mo ang isda na ganun, ilalagay nila sa isang plastic ng yelo, tapos may konting tubig, tapos isa lang na isda doon. Isa lang dapat ang possible doon sa isang isdang yun. Kasi pag marami, masosuffocate sila, tapos mamamatay din sila. Ganun yun. So, dapat gawin mo isa lang. So, pinapadala sa akin, imagine mo nung pumera ako doon, umabot ng 10K, ininvest ko lahat yun. Parang I think 5 bridge. Shoutout kay Mark Jan Labog 5. Bossing, di ba ikaw yung sa yung na-disgrasya ako dito? Ayun na-tracer to pala, guys. 14 years old ako, gusto ko na agad kumita ng pera. Tapos, ayun, makulit ako. Ayan, buong buka to dati. Nilaro ko yung tracer, guys. Ayan, tapos biglang bumuka yung ating kamay. 'Di ba? Yan yung mga natin, curse mark natin diyan.
Okay, yan. Yan si Mark Jan Labog 5. Sila yung tropa ko dati sa ospital. 1 week ata ako sa ospital eh. Sila yung kausap ko doon. Pag madaling araw, lumalabas kami. Kasama yung dextrose, ganun. Bugyas sila, Ma'am Preli. Okay, Bugyas. Tama na. Sorry, hindi na ako familiar dyan kasi sa ano. Ang alam ko lang sa Baguio lang eh. Okay, solid. Salamat sa panonood. So, balik nga ulit tayo doon. So, yun na guys. Napapaship sa akin yung ano, yung mga pure breed. Yung 10K ko dati, ininvest ko lahat. Ang breed na meron na. Ang pure breed kasi, mahal talaga ang pure breed. Parang sa aso guys. Di ba pag pure breed na Shih Tzu, pure breed na Chow Chow, di ba mahal? Pero pag may halo ng breed, di ba mas nagiging mura siya? Yun pure breed yung minano ko. Ininvestan ko ata H-breed, HB Blue. Yun kasi yung mga parang kategory ng breed nila. Tapos HB White, mga ganun. Basta ang dami kong inanuhan. Ang dami kong inanuhan nun. Ito malupit. Nung pinadala sa akin, hindi lahat buhay. Yung iba patay. Kasi ship on your own risk dati. Kasi kung dati, nung pandemic, may mga plantito, ano pa ba yung iba? Mga cactus, ganyan. Ako, ang naging bisyo ko dati, mag-alaga ng isda. Syempre, doon ka lang. Sabihin mo na, 1 month lang, mabilis nang lumaki nun. Ito yung goods na rin, di ba? So, ito na nga. So, ano na ulit yun? Doon na, na-breed ko siya ng na-breed. And dumami ng dumami. Siyempre, hindi ko din mabebenta dito sa ano. Nung nakabuild ako ng, nang nakabreed na ako. Kasi, guys, nung binibreed ko yun, hiwa-hiwalay yun Bibili ako ng maraming batch siya. 10 na batch siya magkakahiwalay. Dapat kung ano yung breed niya, yun lang din yung isda na nandun. Kasi pag pinagsama-sama mo, magiging magiging dalawa na yung breed, hindi na pure breed. 'Di ba? Yung nagpapamahal nga doon is yung pagka-pure breed niya. Tama? So, okay, fast forward tayo doon. Good news, pumera ako doon. May tropa din ako, ewan ko magko-comment siya dito, pero siya yung gumagawa din ng salamin. Tapos ang ginagawa ko dati, aquascape ako. Nagde-design ako doon sa loob ng aquarium ng tawag dito, ng halaman, ganon. And then, fast forward ulit. Ano na ba yung next grind ko dun? Pandemic na, di ba? Ito na naman, itong ano na to. Itong ano natin, si wifey natin, yan. Nagbenta naman siya ng anti-rad nun. Kasi syempre nga, solid nga ang din natin. Uy, shoutout din kay Teacher Joyly Ramos Lugto. Yan, grabe. Yan si Ma'am Joyly. Para sa mga meat toddler, yan, may mga anak. Gusto nyong matuto agad na basa yung mga anak nyo. May content yan. Panoorin nyo. 3 years old pa lang nagsasalita at nagbabasa na yung anak nyo. Yung anak nyo pag pinanood nyo yung content niya ni Ma'am Joy. Yan. Shoutout sa'yo, castmate. Eto, solid to. Si Sir Gian Francis Gamit. Idol ko to, guys. Si Sir Gian Gamit. Yan. Isa din to sa mga batang grabe yung resulta. Ewan ko ilang taong ka ng Ups Gian dati. Imagine mo, 18 data siya? Or 19? Na to dati. Anong kotse ni Ups dati? Mitsubishi Mirage. Naka-Mirage yan. Isa sa mga batang car club yan, Yes, sir. Thank you, Sir Gian. Salamat. Nabutan ko pa yung anti-red nyo tsaka isda. Yes, sir. Yan, shoutout ulit tayo kay Utol ko. Happy birthday, Tol. Yan. Yung drug game ko, kasama ko yun. Nagbebenta kami ng wala. Sobrang ng Utol ko na yung guys. Kasi, yung olxsulit.com kasi, nagbebenta sila dati ng sapatos doon. Eto malupit. Dumadating kasi minsan post-pro, ganun. Literal na bentang wala KD Palestero, shoutout idol. Isa din ako sa bumili ng anti-rad noon. Si Boss KD, Yes, sir. Suki to. Day 1 to, day 1. Di ko kayo makakalimutan. Pumupunta ka pa sa bahay namin dati, di ba? Santa Rosa, dulong-dulo. Yan, shoutout sa'yo, Boss KD. Salamat. Christian Alumpe, si Bossing. Eto, solid din to. Bossing, ikaw si CXG, di ba? Tawa, eto, grabe. Idol ko din to, sa mga ano din natin yan. Okay, so yun, shoutout po sa inyo, classmate. Yan, okay, tuloy tayo ulit. Anti-rad, nagtitinda siya. Sinamantala namin kasi ang mindset namin dati is supply and demand, di ba? Normal lang supply and demand. So in short,
susupply kami dati, lahat nagsa-cellphone na, lahat online class na. So, ang kailangan mo, anti-rad. Siyempre, babad ka sa ano eh, di ba? Babad ka sa school, sa computer. Anti-rad. Alam mo kung anong business ko doon? Sa akin, ang business ko naman doon, Wi-Fi. Uy, shoutout kay Sir Jerome. Ito, solid to. Suki to si Sir Jerome. Bagabag. Bossing, naalala kita. Father niya Si dati father sa- mo lagi yung Capitol. Capitol, oo. Sa Capitol yung ano, hi. Yan, si Sir Jerome, suki namin dati to. Grabe, every menu arrival ata kami boss, no? Umu-order ka. Tapos ang kumukuha dati, dahil pandemic, si father mo. Kasi nag-work siya sa Capitol. 'Di ba? Okay, so shoutout dyan kay Boss Jerome. Okay, ayan yung kamangking ko. Napakakulit. O, dyan ka muna. Ayan. Ikwento si Tito, magkikwento. Hangawit na ako. Okay, so, after nun, yun nga, balik tayo dun guys. Wi-Fi, shoutout sa 13 million viewers natin. Napakadami naman nun. 13 million, imagine that. Okay. Don't worry guys, may value naman tong sinasabi ko. Hindi naman negativity to toxic. Hindi yun. Share lang ako ng value, baka may matutunan kayo sa live ko. 'Di ba? So, back tayo doon. Ano yung sabi ko na? Wi-Fi. Dati guys, isa ako sa nag-hoard ng Wi-Fi. Ano tawag dun sa Wi-Fi na yun? Prepaid Wi-Fi. Yung niloloadan, kaya sold out minsan yung mga Globe tsaka Smart kasi binibili ko lahat yun. Binibenta ko yun sa ano, kailangan dati Wi-Fi na eh. 'Di ba? Mas mura ata yun eh, parang 900 lang. 'Di ba? May 900 lang, parang unli na ba yun or parang may 1,000 gig ka na. Parang ganon, something na ganon. Yun, nagbenta rin ako nun guys. And then, ano pa yung nangyari nun? Nung 1,000 na yung ano, yun guys, naalala ko din yun. Grabe kasi meron akong nalock dati sa Villa Verde na school. Yung school na yun, kumukuha ng parang 50 pieces. 50 pieces na tawag dito na Wi-Fi. Ako naghanap ako ng legit na maraming mag-o-offer. Eto malupit guys, 50 yung ino-order sa akin, may nakontak ako. Sobrang mura niyang nabili. Sobrang mura niya nabili. Mama! Sobrang mura namin nabili. Ayan na. Alright. Shoutout. Ayan yung. Okay, sorry sa ano. Ayan. 8 million viewers. Ayun na nga, balik tayo doon. May school akong na-lock dati. Tapos yung school na yon 50 yung order niyang wifi. Tapos may nakilala akong scammer. Ito malupit. Buti kumuha muna ako ng 10 sa kanya. Na-scam ako dati parang 6,000. Yun, buti hindi ko na-lock yung school na yun. Kasi kung imagine mo, na-lock ko yung school na yun, scam pala yung supplier ko. Wala na, GG na ako doon. Sira na pangalan ko doon. No, thankful ako na hindi rin. Tapos nag-change ulit ako ng game ko noon. I think nagbenta ata ako ng football jersey. Yan, yung mga Rakuten, yung mga ganon. Dami kong binenta din dati doon. Kasi inuunahan ko talaga eh. Ang dami kong nakukuha agad na ganon. Tapos yung malapit na part doon, yung pumaldo-paldo talaga ako doon ako unang bumili ng sarili kong iPhone. 2020 ba yun? 2020, imagine guys, naka-iPhone X. XS Max ako nun. Fully paid. Pero second hand lang naman yan guys. So imagine mo, bumili ako, may 40k ako nun. Matik, 40k agad. Bam! Bili na yung cellphone yan, di ba? Wala na ulit akong punan. Pero hindi, joke lang. At least kahit pa paano doon, may mga items akong hawak. Kawawa naman yung puso sa'yo, pamangkin ko. Shoutout Ace Soriano Elizaga. Ito solid din to. Shoutout sa'yo, bossing. Ayan, naalala ko si Ace. Ano to eh. Grabe, lagi to sa shop eh. Ha? Hindi Jelly Ace. May kilala ko, may friend si Tito Ace. Shoutout si Ace yan, si bossing Ace natin. Solid. Solido rin yan. Dati ano yun eh. Working student ka dati, bossing, no? Idol ko din yan, yung mga masisipag. Guys, possible din kumita na ano. Possible pa rin kumita kahit nag-aaral ka. Hindi solusyon na magbi-business ka lang. Hindi, pwede mong pagsabayin. Kahit mag-work ka, walang problema. May kakilala ko, mas mataas pa minsan yung kinikita pag work ka. Alam mo minsan guys, pag nag-working ka, mas minsan pabor pa nga eh. Alam mo kung bakit? Sure yung pera mo after a month eh.
Pag nagnenegosyo ka, minsan negative ka, minsan zero ka. May mga times na ganun, aaminin ko na kayo sa mga papasok ng business. Minsan may zero, minsan wala, minsan negative pa, abonado ka pa. Normal yun, kaya minsan mas masarap pa nga minsan mag-working eh. Kasi at the end of the month, may sureball kang sasahurin. 'Di ba? Hindi mo na problema yun. Kasi yung point. Kaya kung hindi mo sanay yung roller coaster ng business, yung ma-enjoy mo pag parang nahihirapan ka, wag mo na lang i-try kasi baka minsan ipipilit mo eh. So balik tayo, dati guys, na-enjoy ko minsan. Sinasabi ko lang na dati pero may mga times din talaga na. Pero yung mga nag-start ako talagang minsan nasa sold outan din talaga ako. Kasi napipili ko yung tamang market, napipili ko din yung tamang product. Ganun ko siya nararat-rat dati. Hanggang sa shoutout 7 million viewers, salamat sa pakikinig. Don't worry guys, yung sinishare ko sa inyo, may matututunan kayo dito, kaya tapusin nyo to guys. Okay, so punta na tayo dun sa hanggang fast forward na ba yun? Hanggang nakabenta na tayo ng short, no? Hanggang nakabenta kami ng short guys. Nung nakabenta kami ng short, dun na kami pumasok sa fashion industry, puro damit. Pero nag-ukay pa tayo, I think no? Ukay pa kami dati guys. Imagine mo, nag-ukay ako, nagbe-bail din kami. Lalaban namin yun. Plaplansyahin pa namin. Dadawnihan pa namin yun. Tapos sobrang mura namin nabebenta. Grabe, diba? So, kinibap namin yun. Tapos nag-brand new kami. Yung mga RTW na. Tapos dun sa RTW na yun, yung mga RTW na yun, all goods naman din. Doon na. Kaya ako ngayon, may 4 branch ako ngayon. Yun na yung rat-rat ko. Kasi mahilig din naman ako sa fashion dati. Imagine mo, 2017 pa lang, naka-off-white na ako. Naka-Yeezy na ako, di ba? So, ilan lang yung mga ganun dati, di ba? Okay, so, yun nga, dire-diretso naman na, fast forward tayo. Nag-start kami guys, bahay lang. Nag-start kami bahay lang. Kaya, kung ikaw mag-i-start ka, hindi mo kailangan ng malaking pera, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Kung anong meron ka, usually, ito nga yung sinasabi ko eh, para mas, hindi naman sa makatipid ka. Pero kung gusto mong mag-start ng business, try mo kung ano yung meron ka. Gamitin mo yung anong meron ka. Parang ako dati, ginamit ko lang, inutilize ko lang yung hobby ko na pag-iisda. Pero pumera ako dun, solid yung pinera ko dun. 'Di ba? Hobby ko lang yun Pero dahil sa hobby ko na yun, binibidyohan ko, nagbablog nga rin ata ako dati nun eh. Pinipicturan ko, naengganyo din yung tao. Imagine mo hobby ko lang yun. Hobby, hindi business. Pero nung trinay kong pinicturan, pinost sa Facebook, naging hobby na rin ng ibang tao. 'Di ba? Kung sabi ko nga, kung yung iba, plantito kami, mga fish keeper kami dati. Ganun, okay, gets nyo? So, yun yung isa sa mga unang nyo. Okay. The same time, nag-start din kami dati, nanghiram lang kami ng picture. Hiram kami ng picture na ganyan, ipopost namin sa Facebook, bam. Okay, so, yun, pag may nag-order guys, pre-order namin, pinapasuyuan talaga namin na, sir, okay lang po ba, makuha po muna namin yung, yung down, kasi po, pre-order po to eh. Dati, ganun eh. Gumagana pa dati yun guys. Lalo pag nagsisimula at wala ka pang pera. Ganun yung ginawa namin. Tapos kumukuha kami ng maraming tao, kukulik kami sa maraming tao. Tapos, once na naka-collecta na kami, pinapaship namin ng minsanan. Yun yung masarap na part. Then, yun na nag-start na kami. Eto matindi guys Alam ko may mga nagla-live din. Alam ko din may nagla-live din. Nagla-live sailing tulad ko. Ako hindi ako ganun kagaling sa live sailing. Pero may mga kilala ako dito na malalakas talaga sa live sailing. Ito yung hipag ko. Ayan, si Ate Irish. Pwede ba, te? Ayan. Ayan, kung gusto nyong malulupit na na mga damit, ukay. Ito, solid. Solid yung binigay sa akin ni ate na yung real tree. Oh, yan. Dito sa Aritaw, guys. Kung gusto nyo malupit na ukay, si Ate Irish. Nagla-live yan. Solid yun. Oh. Kinuha ko nung nakita ko nga yung, I think, basta yung real tree. Kung familiar kayo sa brand na real tree. Tapos yung mga Carhartt, ganun. Hindi ko na kasi nakuha yung iba eh. Pero yung nakita ko yung real tree, sabi ko gusto ko. Kinuha ko agad. Si Ate Irish, abangan nyo, Irish kay Padura Ibarra. Tama ba, te? I-add nyo yun. Tapos solid talaga. Kasi yung ibang mga malulupit na offer dito sa Aritaw, sa kanya kumukuha. Pinipili yun. Diba? Susuot ko yun. Abangan nyo guys. Pag sinuot ko yung real tree niya na jacket, original yun, promise. Solid yun. So, balik nga tayo doon. Guys, nung ako din, nagla-live din ako na ganyan. Ganito din dati. Naalala ko, dalawa kami ni Michelle.
nag-start kami ng live, walang nanonood sa amin talaga. Literally, minsan wala, minsan isa, tatlo, minsan 10, pero wala ding bibili. Okay, 3 hours ginagawa namin everyday dati, walang nanonood, di ba? Pero alam mo, may sinabi sa akin yung mentor ko dati na ganito yung sinabi niya. Yung sinabi niya sa akin is, hanggat may naniniwala sa'yo na isa, hanggat may nanonood sa yung isa, tuloy mo. Tuloy mo yun. Kasi malay mo yung isa na yan, yung dalawa na yan, yung tatlo na yan, malay mo yung, yun yung biglang magpapaano sa'yo, magpapaputok sa'yo. And good news, doon natin nakilala ba sila, Aaron? Oh, yun, biglang may nakilala akong, another suki namin dati, sila Aaron. Etong si Aaron na to, ewan kung, nanonood siya. Hindi ko kasi nakikita yung mga watching eh. Okay, malupit na part dun guys. Solid yun kasi bakit nung nakilala namin siya, ang dami niyang kakilala. Tapos rich kid din. Rich kid din. Shoutout na kila Mark Briggs, kila Luis, kila Ralph, sino pa ba? Kila Atnab, sino pa ba? Yan, marami. Sila yung taga Lamut, sino ulit yan? Sila JR Maninang, naalala ko ba yan? Yung mga yan. Imagine mo, ang dami naming nakilala doon. Tapos dumami guys. Imagine mo nag-isa lang, si Mark Aaron lang, yung isang yon. Dahil sa kanya, dumami yung kakilala namin. Suki talaga. Every new arrival, sold out. Naalala ko dati, pupunta ako sa bahay-bahay ng mga yan. Open mo yung closet, puro tinda namin yun. Merkansya, barata, lahat yun. Ganun kalupit. Buti na lang pala, hindi ako nag-stop nung isa lang nanonood sa amin. Minsan 0 pa. Gets nyo? Kaya sabihin ko sa inyo, kahit walang nanonood sa inyo, kahit ilan lang yan, 'di ba? Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi malay mo, yung next pala na magpapakilala sa'yo is yung isa na yan. Malay mo yung kakilala niyan, marami pala siyang kakilala, 'di ba? So, good thing na yon, lumaki yung namin, business namin doon. Nag-start kami na doon sa bahay namin, sa bahay ng airpods ko. Okay, doon sa labas, naggawa na kami ng, yung alambre, nagsabit-sabit na kami doon, kumuha din kami yung mating, sinabit-sabitan din namin yon. Diba? Imagine mo. So, sabay yun guys. Rumarat-rat ako dati sa isdaan ko, tapos yung damitan. Yun yung malipit na part, kasi dinire-diretso ko lang yun eh. Diba? Minsan, pumupunta doon, mga taga-Aritaw, minsan taga-Dupax, ang lalayo. Promise, dahil lang sa isda. Kasi ako yung may mga rare dati na pure breed. Ganun ko siya ininbesan talaga dati. Kahit sa mga damit, kami din yung mga may malulupit na damit dati. No, yun yung magandang part kasi tinuloy-tuloy namin eh. Ito matindi. Yung bahay namin guys, highway. Pag pumasok ka sa highway ng Santa Rosa, dire-diretso yun. May kaliwaan, may pakaliwa, tapos may diretso. Hindi pa doon, diretso ka pa hanggang dulo. Dulo yung sa amin, promise. Malapit na sa depensa. Ganun kalayo. Ito yung malupit na part. Sa sobrang layo na yun, ang daming taong pumupunta dun sa bahay. Imagine that, ang daming tao, promise. Pandemic. Tapos, dulong-dulo, binibisita. Nag-decide kami, mag-shop na tayo. Pwede na to, mag-shop na tayo. 'Di ba? Unang hinanap namin, malapit dun sa Blended. Ayun, yung tabi nun, yung Blended. Naalala, paano natin nakuha ang unang shop namin? Eto, solid to. Ewan ko nanonood si Ate Ajang. Si Ate Ajang, isa sa mga sobrang laking tulong din sa amin yan. Kasi, Buntis pa siya dati. buntis pa siya. Kilala mo, te? Yung tailoring na Ranger. Yung Ranger, yun. Yun si Ate Ajang, parang dati kasi dun sa shop namin before, may may sovereignty. Bumili kami ng milk tea doon, tapos si Ate Ajang, nandun siya sa Ranger. Yun, kung gusto niyo mga Rangers, mga army equipment, kay Ate Ajang yun. Yan, ewan ko nandyan siya, baka mapanood niya ito pag pinost ko to. Okay, yun. Nakaupo lang siya sa labas, kakabili man ng milk tea. Parang nag-aaway pa kami noon, tapos biglang tinanong ko ata yung Ako ba nagtanong? Tinanong ko, Timmy, alam ko yung dito, nagpapaupa. Parang ganun. So, ayun, nung sinabi niyang, eto, dun sa dati kong nilipatan, ayun na, boom. Kinuha namin number agad, ganito, ganyan. Tapos, good news na part, nakuha na namin yung yung unang
shop namin. Ayun. So, kaya pala guys, merkansya barata. Guys, kaya namin nahanap yung market namin. Okay, yung sa streetwear. Tapos, mga, yun nga, streetwear kami, mga apparels, ganyan. Dati, yung, di ba, anong pangalan ng vlog natin, yung live ko? Paano nagsimulang merkansya barata? O, yun nga, yung merkansya barata, guys, meron kasi itong vlogger na pinapanood, ang pangalan niya, Baligya Barato. Tapos, medyo kakaiba siya, tapos Spanish type. Naghanap siya ng ibang pangalan na parang kamukha niya lang din. Naisip namin yung merkansya barata. Doon alam mo sa merkansya barata. Ang unang mindset namin dati, tayo yung mag-o-offer ng quality na product from merkansya barata. Pag, wag nyo na i-search sa Google, pangit kasi pag merkansya barata, ano yun merchandise, cheap merchandise Sa akin na lang, yung Google ko na lang, ako na lang. Yung merkansya barata, guys, is affordable merchandise. Okay? Di ba mas maganda, affordable? So, yun ang mindset namin dati, makapag-offer ng affordable na product, tapos quality. Quality. Yung tipong pwede mong itapat sa mall. Ganon yung mindset namin dati. Di ba? Yun yung magandang part. Okay, nag-shop na nga kami dun, guys, sa nag-shop na kami dun sa, tawag dito, unang shop namin. Naalala ko ulit, guys, yung shop namin dati, alam mo, lapit na part, wala kaming CR dun, literal na shop lang. Kung gusto mo mag-CR, punta ka dun sa kapitbahay mo na milk tea yan. Sila Kuya Joel, napakabait nung taong yun. Kasi dati, pinapa-CR kami dun. Pag iihi kami, dun kami pumupunta. Wala kami, hindi kami nagbabayad. Pero minsan, syempre, nahiya kami. Bibili kami milk tea nila, di ba? Di may survive na kami ng magkano yung milk tea nila dati, lang naman, kaya namang bumili ng dalawa or kahit isa lang, ganun. Di isang araw na yun, diba? So to cut the long story short, good news, hanggang umabot ng 2021, nag-prosper naman, dumire-diretso yung sales, tumaas din, hanggang nakalipat kami sa mas malaking shop. Nung nakalipat kami sa mas malaking shop, ito yung pinaka one struggle decision making ko. Alam niyo kung ano, guys? Biglang nag-chat itong HRD Korea, yung POEA. 'Di ba naalala niyo, sabi ko kanina nung 2020, nag-enroll ako ng Korean language. Pumasa ako. Ito yung malupit na part. Dahil dati kasi pandemic, naging okay na lahat. Sabi doon, okay na, pwede na kayo mag-Korea. Flight namin dati nasa June. So, decision making, sobrang hirap dati. Kasi, imagine mo, lumalaki yung business tapos biglang may opportunity na na mag-Korea ka. And doon yung parents ko. Di no choice ako. Di ba parang, kumbaga ikaw na sa lagay ko, mag-Korea ka na. Kasi syempre, doon na nga yung magulang mo di ba? Ako, iba yung puso ko Yung puso ko dito sa Pilipinas talaga. Tapos magtitinda ako, magninegosyo ako. So, yun, nag-decide ako. Nag-abroad pa rin ako. Tinake ko siya as experience tsaka knowledge. Bago ako umalis, nagplano kami nung partner ko na mag-second branch. Okay, so naiwan siya mag-isa, ako nag-Korea po ako. And yung nagtatanong kanina, si Bossing, si Will Amlak, ayan. Si Bossing kami dati is, pumunta ako ng Korea. Okay, nung pumunta ako ng Korea na yun, June 1, ganun. Iniwan ko na siya na yung nag-handle dito. Yung partner ko, tapos ako nag-Korea ako nun. Ang hirap na part. First time work ko yun, guys, So, out of nowhere, nag-work ako na ganun. Nag-gain lang ako ng knowledge. Pero alam mo, lapit na part, 2 months pa lang. 2 months, June, July, August. August 28, nag-book agad ako ng ticket pa uwing Pilipinas. Ang contract ko sa Korea, 3 years. Eto malupit na part. Nag-book ako 2 months pa lang. December 8, pauwi na ako ng Pinas. Hindi ko ni-rush kasi syempre magagalit. Kawawa naman yung sadyang nim ko nun, yung amo ko nun. Ininbesan niya ako, tapos uwi agad ako. So sabi ko, paabutin ko kahit 6 months, good siguro na yun. Kailangan ako ng negosyo ko. Nung August na yun, nung July pala nun, after 1 month na umalis ako, nag-second branch agad. Bambang, ang laki ng Bambang. Okay, so solid yung grind din na tong partner ko kasi from ba yung Bambang minomotor niya lang yon every fucking day. Okay, so araw-araw nagmomotor siya.
Imagine mo, ang layo ng 18 kilometers, motor na Mio lang gamit mo. Diba? Minsan umuulan pa, sasaluin niya lahat yun. O yun na, nag-decide na ako na uwi na ako. Diba? Hindi para sa akin tong abroad. O yun na, dumating yung time, December 8. Flight na ako pa uwi ng Pilipinas ng Manila. Ang pinakamahirap na part nga, nagpaalam dun sa amo ko. Pero wala eh. Pag gusto mo talaga eh. December 8, umuwi ako sa Pilipinas. So, nung umuwi akong ganun, alam mo, tinatak ko lang sa sarili ko, guys. Sabi ko, wala na ako ibang pupuntahan. Sinacrifice ko na yung Korea ko. Na 80 to 90k a month. A month, 80 to 90k a month, yun yung kinikita ko. Sinacrifice ko yun. Kaya nung umuwi ako, sabi ko sa sarili ko, what the fuck? No choice ka na. Ano pang gagawin mo kung hindi ka pa magseseryoso dyan sa Pilipinas? Kung tatamad-tamad ka pa rin. Wala ka nang pupulutin ka talaga sa kangkungan nun. Alam niyo magandang part? December 8, umuwi ako. May konti akong ipon nun, hindi naman ganun kalakihan. Nag-grind kami. Sobrang blessings ang December, January. February 21? February 21, nalabas ko yung logistic namin, yung van. Nabili ko yung van namin. Yun yung masarap na part, guys. Masarap sa feeling. Unang binili ko, guys, kasi bakit yung van? Kasi logistic eh. Dalawa na yung shop namin, tapos maraming pinapadala-padala. Kailangan ko ng pang logistic. Pampadalahan. Sabi ko, sarap sa feeling na nung unang beses ako nagkasakyan. Diba? Yun yung gamit ko din ngayon eh. Kasi bakit? Ang sarap na feeling kasi first time ko eh. Never naman kami nagkaroon ng ganun dati. Diba? Tapos ikaw mahawakan mo ng ganun kaganda. Second hand siya, guys, pero yung masarap nun, medyo bago pa siya. Ayun. Bakit van? Bakit van, Jemiel? Wala, negosyante ako eh. Siguro pag networker pa rin ako, bibili ako ng sports car. Negosyante ako, guys eh. Hanggat maaari, yung van, pwede kong pang family, pang business. Diba? Kahit mag-isa ako, okay. Uy, shoutout kay Luis Galang. Yan, solid yan, oh. Shoutout kay Bossing Luis Cesar Libed Galang. Ayan, isa sa mga suki natin, tama ba? Tol, yan, lahat ng benta namin dati, binibili niyan. Grabe yan, si Sir Luis. Solid din yan eh. Mga batang negosyante din yan eh. Kamusta, bossing? Tol, Luis. Balita? Iba na naman kotse mo, no? Iba na naman auto mo. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, magtotropa yan dati. Sila Bricks, sila Aaron. Pag chinik mo yung closet nila dati, puro merkansya barato. Diba? Okay, so balik tayo dun, guys. Sarap nun. Ang sarap sa feeling. Nabili ko yung unang sasakyan namin, van. At the same time, after nun, kailan tayo nag-third branch? April. Ay, next year na ulit to eh. After nun, nag-April. Noong April, guys. Hindi. Ay, next year na ata. Hindi, same year na nalabas. Ay, same natin. year. Guys, same year. Alam mo, ito malupit ha. Yung sacrifice ko, ito makinig kayo mabuti. Makinig kayo. December 8, umuwi ako ng Korea. Oh, tama. Doon tayo sa practical. Tama. Yes, sir. Yan. Practical yan. To, nagbabayansal ka pa rin ba ng auto, bossing Luis, tol? Yan, napaka-practical yan. Every month, iba-iba stock yun nito eh. Yes, sir, since day one. Yan, salamat sa inyo. Wala kami dito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Alam niyo yan. Okay, so, eto, balik tayo dun, guys. December 8, umuwi ako. Yung 3 years contract ko, sinacrifice ko para dun sa business ko na damit-damitan. February 21, nalabas ko yung van. April 28. Ay, hindi. I think April 20? April 15. April 15, mga ganon. Nagka-third branch ako. Ang sarap, no? Ang sarap. Yun yung masarap na part, guys. In order for you to get something, you need to sacrifice something. Diba? Kung gusto mo makuha ito, kailangan mo may sacrifice ka. Hindi ko sinasabing successful pa ako ngayon, guys. Hindi sa ganun. Hindi rin madali to. Hindi din sobrang goods pa yung life ko ngayon. Hindi rin ganun. Pero sinasabi ko sa inyo, guys,
pag may gusto ka, tas pinagtrabahuan mo, may sinacrifice ka, sa dulo makukuha mo yung resulta. Yun yung masarap na part. Yun yung masarap na part. Yan, buy and sell pa rin, kuys. Yes, buy and sell yan. O, yan o. Ilang taong ka na, tol? 19, 18. Ayan o. Buy and sell ng sasakyan, 18, 19 years old. Tapos, tumutulong siya sa gravel and sand na family business nila. Yung malupit, yung blood entrepreneur. Tol, Luis, sali ka dun sa group ko. 'Di ba? Sali ka dun sa group natin. Yung blood entrepreneurs, may ginawa ako. Gagawa tayo ng pwersa ng mga kabataan na malulupit. 'Di ba? So, yun yung masarap na part, guys. Ang sarap sa feeling na yung sinacrifice ko kahit papaano nagbunga. Nalabas ko yung sasakyan, nagka-third branch kami. And fast forward, may nagtiwala din sa amin. Yan, sila Ma'am Lira, si Sir Seth. Diba? Since day one, buyer din namin yon. Grabe din yon, wala akong masabi. Sobrang sipag nung dalawang yon. Ayan, sila yung nag ng fourth branch natin sa Solano. And the rest is history. Alright? Okay? So, yun. Kaya ngayon, meron tayong 4 branch dito sa Nueva Vizcaya. And still counting. We're working on it. Ngayon guys, tumaratrat tayo sa branding natin. Yan. Kasi naniniwala ako, kung gusto mo ng long term, kailangan yung ino-offer mo may authenticity kahit papano. Kumbaga, ikaw yung gumagawa. Okay? Hindi siya Kasi nung nagsimula kami, puro replica. And hindi ko sinasabing pangit na nagtitinda ka ng replica. Pag nag-start ka, okay lang yun guys. Walang problema dun. Pero pag tumatagal ka na, at nare-realize mo yung galaw ng mundo, sabi ko, kung nung una pa lang nagtinda kami ng sarili naming gawa, mas sulit pala. 19 no? Imagine that, Luis Cesar Galang, 19 years old, buy and sell lang sasakyan, tapos may gravel and sand. May gasolinahan pa kayo, di ba, tol? Ay, yung mga gayahin natin, guys. Bata pa lang pero rumarat-rat na. Diba? Kala nyo rich kid yung yan ha, pero may sariling hustle yung mga yan. Yan, kilala ko yung mga yan. Yan, sila Luis, the same time yung mga ibang tropa na. Okay, so yun lang sa akin guys. So, kaya ko lang naman shinare tong mga to guys. Kasi alam ko may mga yan. Kasi alam ko na yung reach ko, kahit papaano tumataas din. May mga nakakapanood. May mga gusto mag-try, pero natatakot pa rin guys. Kaya ko lang ginawa tong video na to para ma-inspire kayo at para kung may idea kayo dyan sa sa isip nyo, i-implement nyo na siya. Naniniwala ako na kabataan pa rin ng pag-asa pa rin ng bayan guys. Naniniwala ako dun. Diba? Nasa atin pa rin yun. Nasa atin pa rin yun. Sabi nga sa kanta ni Kanye West this generation is close to Einstein. Diba? So, don't worry about me. I'm fine. Di ba? Alright, so, yun guys. Sobrang solid. Alam kong kaya nating baguhin to. Sa ngayon, sa katoksikan ng social media, puro negativity, puro away, puro hidwaan. Nandito tayo para mag-share ng positive vibes, good energy, positive energy. Alright? Okay, naniniwala ako guys na lahat ng bata sa mundo, lahat ng Kaya yung last na video ko, shinare ko yun guys kasi ako yung dating hindi magaling sa school, ako yung bobo dati sa school, ako yung hindi matalino sa school, ako yung nobody dati sa school, even sa namin dati, sa circle namin dati, sa family, ako yung nobody. Pero alam mo yung masarap na part doon, ginawa pala lahat ni Lord yun para ni-ready niya ako sa padating sa akin na mas great. Diba? Kumbaga hindi ako na baby, mas tumibay ako tuloy. Diba? Ayaw nyo, diretso ako, ganun. Mas pinatibay niya ako, kaya thankful ako na nangyari yan. Nun guys, alam ko ang kalaban lang natin dito guys, is natatakot tayo. Yun lang number 1 Sa anong sasabihin ng iba. Minsan kasi may pakialam tayo sa sabihin ng iba. Diba? Imagine mo, dito sa amin kung natakot ako sa sabihin ng mga tao dito. Ang daming tao dito ngayon Tapos meron pa kanina dito, umalis na lang. Wala na, hindi ko na nagawa to. Malay mo, ma-inspire ka dito sa sinabi ko.
'Diba? Okay, so yun, ang kalaban lang natin dito yung takot. Pero gawin mo ng gawin lang. 'Di ba? Gawin mo. Kung ano, okay na yung okay na yung pagiging brave is hindi mo naman kailangang kumbaga, yung pagiging brave kahit takot ka, nilalabanan mo. Yun guys. Kaya samahan nyo ako guys. Kaya may ginawa akong group na yung Blood Entrepreneur. Naghahanap ako ng mga kung sino ang sino na tao. Okay, yung mga kung sino ang sino talaga. Ng mga circle talaga na sarili ko na parehas tayo ng prinsipyo sa buhay. Sali kayo sa group natin. Kakagawa ko lang yun guys. Okay, gusto ko kayo yung sumasali. Ayoko i-invite kasi bigla baka may ma-invite akong ayaw naman tapos biglang nasali, di ba? So, kaya sumali kayo dun sa natin, sa group natin, Young Blood Entrepreneur. Okay, so yun. Guys, naniniwala ako pa rin ako na possible pa rin kahit bata ka, pwede magbago yung buhay natin. Okay? So, yun guys, dati lang din akong bata na syunga-syunga, momolings, kung ano-anong ginagawa sa buhay. Pero kahit pa paano, may nagbago pa rin naman sa buhay ko. Kahit pa paano, nagka-resulta naman. Sarap sa feeling. Kaya sabihin ko sa inyo, baka mas magaling ka pa sa akin. Baka mas matalino ka pa sa akin at mas madiskarte ka pa sa akin. Baka mas kaya mong gawin to. Ako, introvert ako Legit, introvert ako. Parehas kami ng airpods ko Ayaw naman sa maraming tao. Pero lahat ng bagay natututunan guys. Lahat ng bagay natututunan. Narinig nyo na naman lang umaatikabong storya ng isang batang negosyante na mas nabuo nung time ng krisis sa mundong to. Halos 1 oras din ang pagsasama natin doon, Young Bloods. At kung nabitin ka doon, gagawa pa ako ng mga ganitong episode. Have a great day, Young Bloods. Muli, Jemil Ibarra nga pala ulit na nagsasabing, hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Hindi ka rin mananalo kung hindi ka susugal. Paalam!